bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, Padre. Palakpakan po natin ang Panginoon. Happy Fiesta po. Pakibati nga po yung inyong mga nasa tabi, pakisabi, "Salamat sa Diyos at narito ka." Sabi po nila, habang may buhay, may... Nag-review ba kayo? Ngayon po ay ikalimang linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At matapos po yung muling pagkabuhay, binigay po sa atin yung iba't ibang larawan ni Jesus. Kung sino ba siya. Kaya po, kung babalikan po natin yung mga pagbasa mula nung last Sunday at after nung last Sunday o yung fourth Sunday of Easter, yung mga days po na mga nagdiwang po tayo ng misa, pinapakilala po ni Jesus yung relasyon niya sa atin. Kaya nga po, di ba, nung fourth Sunday of Easter, ano po yung pinagdiwang natin? Natatandaan pa? Fourth Sunday of Easter, di ba, yun po yung pandaigdigang araw din ng panalangin para sa bokasyon. Pero bukod doon, ang pagbasa po natin ay nakasentro sa kanino? Sa mabuting pastol. Na tayo bilang mga tupa at si Jesus ang ating mabuting pastol. Tas after po nun, yung mga sumunod na pagbasa naman, pinapakilala ni Jesus na siya ang puno, tayo ang mga sanga. Diba? Natatandaan niyo po ba? Kung nagsisimba po kayo everyday, makikita po natin kung paanong pinapaulit-ulit ni Jesus kung sino siya at ano yung relasyon niya sa atin. Kaya ngayong araw po, ngayong araw ng linggo, ngayong Sabado, dahil ito po ay pagbasa na para po bukas sa araw ng linggo, binibigyan po ng diin kung ano yung nag-uugnay
Kung si Jesus ang ating mabuting pastol at tayo ang mga tupa, kung si Jesus ang puno at tayo ang mga sanga, ano yung nagdudugtong sa atin? At binabanggit po yan ngayon sa ebanghelyo natin ngayong araw. Ano daw po yun? Pag-ibig. Love. Binubuklod po tayo ng pag-ibig. At ang relasyon natin kay Jesus ay palaging nakasentro sa pag-ibig. Sa wikang Spanish po, ang love po ay amor. Sa Tagalog, pag-ibig. Kaya po tatanungin ko kayo, no? Ano ang kahulugan ng pag-ibig para sa inyo? Alam nyo po ba ang pag-ibig? Alam nyo po ba kung paano magmahal? Alam nyo po ba kung paano mahalin? At kung ano-ano pa? Kaya po minsan pag pinag-uusapan po ang pag-ibig, lalo po pag mga kabataan ngayon, no? Pag tinanong mo sila, what is love? Wala po kami noon, Father. Hindi po namin alam yon. Hindi pe pwede. Hindi pe pwedeng walang pag-ibig. Sapagkat nung tayo pa lang ay sinilang, alam natin na tayo ay bunga na ng pag-ibig. Na kahit hindi mo maunawaan yung kasama mo ngayon, yung asawa mo ngayon, yung dahilan kung bakit ka nanatili ay dahil sa pag-ibig. Yung pagmo-motivate mo sa iyong mga anak at sa iyong mga kapwa ay isa ding palatandaan ng pag-ibig. Kaya po merong pong pag-ibig. At tayo, naglaan tayo ng oras ngayon bilang ating pang-ilang misa nobinaryo na po ito? Pang-siyam. Naglaan tayo ng oras dito para magsimba sapagkat meron tayong pag-ibig. Kaya po hindi natin masasabi na wala tayong pag-ibig. At tayo, dahil naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, yun din yung binabalik sa atin. Iparanas din natin yung pag-ibig sa iba. At maging mukha po kayo ng pag-ibig. Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo kung mukha pong pag-ibig. Tingnan nyo lang po. Mukha po bang pag-ibig yung itsura na yan? Nawa po, no? Sapagkat nakilala natin ang Diyos at naramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos, yun din yung inaasahan sa atin, na tayo rin ay maging pag-ibig sa iba. Kaya po binigay ngayong araw, binigay sa atin yung mahalagang utos. Nakinig po ba kayo sa pagbasa? Ang sabi po ni Jesus, binibigay ko sa inyo ang mahalagang utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ulitin ko po. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Dito pa lamang po napakalinaw na ang Diyos ang unang nagmahal sa atin, hindi tayo. Bago pa natin ma-realize na mahal natin si Jesus, mahal na tayo ni Jesus. Dahil binibigay sa atin ng Diyos ang utos na to, at ang utos niya ay magmahalan kayo, hindi naman din po ganun kadali. Kaya nga po perang etong araw na to, etong gabing ito, pinagninilayan natin kung ano nga ba talaga yung kahulugan ng pag-ibig. Kaya pag sinabi po nating pag-ibig, di ba? Alam natin, pwede nating sabihin na we love volleyball, we love ice cream, we love ano pa bang mga gusto natin ng mga bagay, o kung ano-ano pa. Pero pwede rin nating sabihin na mahal ko ang magulang ko, mahal ko ang kapwa ko, mahal ko yung kasama ko sa bahay, mahal ko yung kasamahan ko sa simbahan, mahal ko yung kasamahan ko sa ministry, etc. Kaya po, pag sinabi nating love, pwede rin nating sabihin na ang kahulugan ng pag-ibig ay tumutukoy sa estado ng pag-ibig. O sa English po, state of being love. Yung estado. Kumbaga, ito yung inclination natin kung sino at kanino patungo yung mamahalin natin. Kumbaga, nilalarawan ng pag-ibig kung ano yung mamahalin natin o sino yung mamahalin natin. Pero pinapaunawa po sa atin ngayong gabi na ang pinakamataas na uri ng pag-ibig na dinadala tayo ni Jesus ay doon sa tinatawag nating agape, yung unconditional love. Walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya po nung binigay po sa atin ni Jesus yung utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo, dagli niya pong sinunod, di ba? Hindi niya sinabing mag-ibigan lang kayo. Bigla niya agad sinabi na tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Kasi kapag nagmamahal tayo,
mahalaga at mabuti na alam natin at malinaw kung bakit niya tayo minamahal. Kasi kung hindi, masasaktan lamang tayo. Kapag hindi malinaw na sinasabi niya mahal niya tayo pero walang pag-usad at walang paggalaw, maaaring hindi natin makita yung pag-ibig. Kaya ngayong araw pinapakita sa atin ni Jesus na yung walang hanggang pag-ibig ay nanggagaling sa Kanya. Mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Tuloy ko po. Jesus loves us with the greatest kind of love. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang minamahal o sa kanyang kaibigan. Itong mga katagang ito po ay sinabi ni Jesus noong gabi po siya na bago siya mamatay. Di ba kaya po yung pagbasa po natin ngayong gabi ay masasabi nating tagpo noong sila ay huling naghahapunan. Kaya parang naha-highlight din na merong magkakanulo sa Kanya, pero dahil alam niya na may magkakanulo pa rin sa Kanya, binigay niya pa rin sa atin yung mahalagang utos. Yun po yung nangyayari sa Ebanghelyo. Kaya po, sabi dito, masarap daw pong marinig sa Diyos, sa ating Panginoon, yung mga katagang ito. Mag-ibigan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Sapagkat alam natin na kapag si Jesus ang nagmahal sa atin, yun po ay walang kapantay, walang hanggan. Ako po ay nagtapos po ng kolehiyo bago po ako pumasok ng seminary. At ako po ay 1 buwan pa lamang pong pari, 1 buwan at mahigit pa lamang pong pari. Na-ordain po kami ng batch namin sa Archdiocese of Manila noong kapistahan po ni San Jose. Kaya po nung na-in-invite po ako dito para po sa nobinaryo, nag-oo po ako sapagkat iba rin po ang dating sa akin kapag si San Jose ang tumatawag po sa akin. At galing din po ako sa San Carlos Seminary, ang klase po namin ay class of St. Joseph. Kaya palagi po ako nilalapit kay San Jose. Pero alam niyo po, isa po sa mga significant po sa aming apat ay na-ordain, halos majority po sa amin ay wala na pong tatay. Pero nakita po namin ang role ni San Jose sa amin bilang aming tatay. Kaya po nakakatuwa pong balikan po yung inyo pong tema, no? Sabi po sa inyong tema, San Jose, tanglaw ng pag-asa, gabay ng bayan ng gagalangin. Si San Jose bilang tanglaw at bilang gabay. Tama. Kasi siya yung magdadala sa atin sa pag-asa. At ngayon po, binibigyan tayo ng pag-asa ni Jesus. Mag-ibigan kayo. Pero minsan napakahirap pong mahalin yung mga taong hindi naman kamahal-mahal. Yung mga taong nakasakit sa atin. Yung mga taong parang pakiramdam natin ay nakasugat sa ating puso. Paano mo sila mamahalin? At paano mo sila makikita at madadala sa pag-asa? Kaya po yun yung hamon sa atin bilang mga parokyano. Natingnan po natin yung larawan ni San Jose bilang tanglaw at gabay. Si San Jose pong madalang magsalita sapagkat ang laban at ang ating mga pinagdaraanan ay hindi naman po laging naipapanalo kapag nagsasalita tayo. May mga laban na naipapanalo sa pamamagitan ng pagtahimik, sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya nga po, bilang si San Jose na ating pinanggagalingan o tanglaw at gabay patungo sa hinahangad nating pag-asa, nawa makita po natin sa kanyang halimbawa kung paano niya hinubog din si Jesus. Kaya nga po, di ba, parang alam natin na binigay sa atin yung mahalagang utos, pero parang merong kapalit ito sa atin. Kaya parang masasabi natin na parang dinadala tayo na meron tayong mga iiwanan, meron tayong mga sama ng loob na kakalimutan, meron tayong mga karanasan na ipapahupa, merong mga karanasan na ipapa sa Diyos at ipapanalangin. Kaya parang ganito po yung sitwasyon. May panibagong pintuan na magbubukas sa atin. At kapag merong saradong pintuan, at kapag mayroong nagsaradong pintuan, ano po yung gagawin natin? Ano po? Kapag may nagsaradong pintuan, anong ginagawa? May nagbubukas na bago? Hindi, kumatok. Kapag may nagsaradong pintuan, kumatok. Bakit? Kasi hindi nga po natin maiiwasan na meron tayong masaktan at merong lalayo sa ating simbahan.
Kapag merong lumayo sa ating simbahan at merong mga saradong pintuan na tayo sinarado, hayaan po natin na kapag dumating yung pagkakataon na sila po ay kakatok, pagbuksan pa rin natin. At tayo po bilang tayo naman ang umalis sa simbahan at kakatok, alisin po natin yung sama ng loob. Alisin natin yung mga sakit na pinagdaanan natin. Sapagkat ang simbahan natin ay yumayakap, hindi nagtataboy. Ang simbahan natin ay yumayakap, hindi nagtataboy. Kapag nawala na po yung galit at kapag kumatok tayo sa pintuan, isasarado na natin muli yung galit, sama ng loob at yung mga masamang pinagdaanan natin. At magsisimula ng panibagong bukas. Kaya po, hindi naman natin masasabi na wala na namang tayong pagdaraanan bilang parokya at may magsasarado na namang pintuan. At kapag may magsasaradong pintuan, anong gagawin? Hanapin po yung susi. Bukod sa pagkatok, inaalis natin yung sama ng loob, hanapin natin yung susi. At sa paghahanap natin ng susi, hindi po na lahat ng bagay ay kaya nating lutasin. Ang susi ay walang iba kung hindi si Jesus. At sa tulong po ni San Jose, dinadala tayo sa magbibigay sa atin ng susi. Kapag may nagsaradong pintuan, anong gagawin? Kumatok, hanapin ng susi, at ikatlo, sarado ulit, tumingin sa bintana. May mga bagay po na hindi natin makikita kapag tayo po'y nakatingin lamang sa pintuan. May mga bagay na hindi natin makikita ang pag-asa kapag tayo ay nakatuon lang sa pintuan. Baka hinihikayat tayo ng Diyos na tumingin tayo sa bintana. Tingnan natin sa panibagong perspektibo, sa panibagong anggulo. At sa ganong paraan po, makikita natin na si San Jose bilang tanglaw at gabay ay dadalhin talaga tayo sa pag-asa. Kaya po itong mga bagay na ito, masasabi natin na mahirap magmahal, pero masarap ang magmahal. Na kahit wala kang ibinibigay at kahit wala kang natatanggap na kapalit, paulit-ulit ka pa rin nagmamahal. Bilang panghuli po, nais ko pong iwan sa inyo yung kahulugan ng pag-ibig. Pag sinabi daw po nating pag-ibig, pag-ibig na nagmamalasakit at nagpapakasakit. Pakiulit nga po. Yung mukhang piyesta, yung pagkakasabi. Pag-ibig na nagmamalasakit at nagpapakasakit. Isa pa po. Mas malakas pa. Nagmamalasakit at nagpapakasakit. Parehas po siyang may sakit sa dulo. Kasi malalaman mo daw na nagmamahal ka kapag nasasaktan ka na. Yung kaya mong ibigay yung bahagi ng sarili mo para sa iba. At ito po yung hinihingi ng klase ng pag-ibig sa atin ni Jesus, na kahit walang matira sa atin, binibigay natin sa iba. Na di baling tayo mawalan, yung iba magkaroon lamang. Kaya ito po yung maging hamon sa atin bilang isang parokya, na kung tinakikita natin si San Jose bilang ating tanglaw at gabay, hinihikayat tayo ni Jesus na magpadama ng pag-ibig. Pag-ibig na nagmamalasakit at nagpapakasakit. Kapag po naintindihan natin yung tamang kahulugan ng pag-ibig, hindi po tayo mapapagod magmahal. At kailanman, wag na wag po kayong mapapagod magmahal. Amen.